Nabalitaan niyo ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala Panukala, ito panukalang batas eh. ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si Ganun ba? first time eh. Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. Talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? May Meron ito, po. ito, may Kasi, Opo. Oho. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun. Eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Di ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Oho. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman nagpapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, Boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Taka may Hindi rekomendasyon. ko kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oho. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daang taon bago maulit yun. Ang kung kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito, yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oho. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino makikinabang sa batas na yan? Oho. Di ba, hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado
ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o tinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, Sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Oho. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So, yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya idetine nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes, kasi Sasabihin niyo pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang. Kung meron pang susunod, sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, eh yun ang makikinabang dito sa batas na sino to. man, oh. Pero Kung sino man ako, yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. Opo. At Sen, ipinali- resolution nito, Sen. Resolution, hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. Opo. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang
umuwi na. Oo. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Aha. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba Oo, may Senado ito eh. mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo, oo. Tsaka na natin tingnan. Ang gusto ko lang ideklara. Okay. O kung nadeklara, o di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. Oho. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang Ayun. nag-implement nito? Para maayos natin. Oho. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may managot doon. Kasi meron namang, hindi ba merong meron ng naunang pagdinig dyan. Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. So- Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang kung di ako nagkakamali, yung sa yun, di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, ay, sinasabi Diba? ko. Para magkaalaman na kasi. dapat, Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, ha? Oho. Huwag lamang yung isa. Ganon. Diniscuss mo yung pending yung panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon. Diba? Oo. Lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho ka Hirap naman. namang lagumin yun na Senador. sige. Tatlo. Oho. Lagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala Deklarang unconstitutional. Deklarang unconstitutional. At pauwiin Oho. ang dating Pangulo. Oh. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Oo nga po naman. So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. So, ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa Limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapa-aresto si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Oo, gano. Galing ng Galing ng Hong Kong.
o hinuli, diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Oho. Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka nga. Sino pang pagtityagaan? Oho. Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Oho. Sapagkat siguro wala nang gagawa no, sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Pagkatapos ang Sino ang termino- gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, no? so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Oho. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang Constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, Oho. baka merong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Oho. Hindi ba? Oo nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago yan. niya kung halimbawa may So preventive ngayon ito. Oho. Nako, Nason, okay na Oh, tayo? may 3 minutes ka na. Ala, 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ha? Ang haba. Oho. Oho. So sabihin mo, alin po ang gusto niyo sa 3? Amo na lang. Ayan. Oo nga, no? Oo. ABC tayo. Oh. ABC. A, ito po, aprobahan yung PRRD Act. Aha. B, yung deklararang Alin ba yung, ano ba yung dapat na bigyan ng atensyon? Ganun na hindi pipili. Ano ba ang dapat na bigyan ng atensyon ng Senado? Alin ang dapat na bigyan ng pangunahing atensyon? Oo. Pangunahing atensyon ng Senado. Yung panukalang batas na ganito? Yan. O yung dalawang resolusyon na ganito? Yan. Wala naman yan eh. A or B? A, alin ang dapat na bigyan atensyon. bigyan ng atensyon ng Senado. Yan. Ito pong PRRD Act, kasi yung title niya, no, nakadugtong ang PRRD Act, o yung dalawang resolusyon na sendante na una, ideklarang Na magpinsang buo ka mo. unconstitutional yung pagkakahuli sa dating Pangulong At Duterte pabalikin na siya rito. at siya po naman ay pabalikin na sa Bilang yun Pilipinas. ang tayo ng Senado. Yan. Oh. Kayo po, A or B. Yan.